So tayo muling nagkakatiro, no, para maayos natin yung ating history. Ito ngayon daw ay kasi yung mga naimbitahan natin yung una, yung asawa, mga kapatid. Yan naman natin ngayon. Kasi nga ay yung mga ibinigay ng mga pangalan ng mga ating mga inimbitahan ay wala silang recollection. We try to contact people na binanggit nila. Noon, di ba? So, yung mga taong binanggit nila noon ay wala hindi masabi. Hindi nila alam. Kaya bahagi na kung sa kasi yung mga binanggit naman nila, kasi hindi naman sila mismo sa amin kasama ito kami. Sila naman yung mga asawa at kasi kapatid. So ngayon ay mayroon mga makahayag sa akin ng sister. Kaya mismo ay kasama. Yan natin. So, import na binanggit naman sa kasi hinahanap ko kung saan ang galing yung pangalan ng bakit ang parokya nito ay naging parokya ng San Martin. So, kaya baka makapagbigay ka ng binaw na masabi. Kasi yung mga inimbitahan namin ay may mga binanggit na mga pangalan, yung mga binanggit na pangalan ay yung iba hindi matagpuan at yung mga natagpuan ay hindi naman ma-confirm, wala silang maalala, so kaya hindi may confirm. And at the same time ay yung mga yun ay asawa at kapatid nakikita na po sa nakasama dito sa namang kaya ayun, yung sa akin yung pangalan mo na, pangalan? ay ako si Nelly Gulong. Nakatira sa Black Nine natin. Ang ikukwento ko ay ayon lang sa akin na atinan pag nag-meeting. Kasi ang mga tao na involved talaga yan, si Manny Balio at saka si Ruben Pampo. Naalala ko si Ruben. Sila talaga yung involved sa mga. Wala na dito si Ruben. Tapos, ako, hindi ako officer, pero pag nagtatawag ng meeting, sa mga bahay-bahay lang kami na wala pang nakatira ng meeting. Ang pinag-usapan talaga noon, wala noong involved pa sa simbahan. Dito lang ito nag-umpisa sa kung sino lang noon ang nakatira noon, konti pa lang kami. 19 ano po yun? Ano po ba? Parang 1985. basta mga 84 kami. Lumipat kasi 83 kami. Pero 84 nagsimula yan. Alam ko sa lumipat kasi kami 84 March. 83 kami. So parang homeowners yung mga meeting na yun. Homeowners Oo, ang ano, homeowners yung parang nag-usap-usap. Oo. Okay, diretso nyo, tuloy nyo po. Yung parang wala noon involved pa sa sa simbahan. Bali homeowners lang ang nag-uusap-usap noon. Ngayon, napag-usapan na kailangan magkaroon ngayon ng pagdating ng araw matatawag na patron. Kasi wala pa itong chapel eh. Mamas kami noon sa kalsada lang. Minsan doon sa may yung court na yan, noong araw mayroon yan malaking puno ng mangga. Minsan,
Hindi ko matandaan kung anong year yung fiesta natin na doon tayo ng mass. Na, 1990. ang pare natin noon yung Si Si Father Marcelin. Cadelo Marcelin Oo, Calilo, yung dyan sa Calelo. Christ the King. Negro yun. Hindi. Ah, Father Marcelino Marcelin Flores. Flores. Oo. Isa-isa lang muna kasi magsalita. Oo, ayan muna natin siya. Kaya nga natin inimbitaan eh. No? Oo. Tapos, nagkaroon ngayon ng mga pagpipili sa mga santo. Ngayon, ang gusto kasi mangyari nito ni Campo, ang pangalan ko, ano, Augusto Campos. ang father ni Campos. Itong Adelina kasi ipinangalan na yan sa asawa ni Campos. Si Campos kasi nabiyudo yung bata pa. Tapos, ang gusto mangyari niya, yung kapyastahan ng Adelina, yung dati kasi nagpapyasta dito, ano lang yung April, no? April 27. Yung kapyastahan lang ng Birthday. village. Ngayon, ang gusto mangyari ni Campos, magkaroon ng santo. Ngayon, ang gusto niya, yung maraming santo na pinagpilian. Ang pinagpilian niya ay yung San Martin de Porres kasi November 3 ang piyesta. Ang nasirang Adelina, ang kanyang birthday ay November 5. Kaya gusto niya malapit doon sa asawa. Wife niya? Asawa ni Asawa ni Augusto Campos. So si mismong si Campos ang may gusto na November 3. Ano na ang maging santo? Ang Patron. magiging patron dito, yung ang kapyastahan ay malapit sa birthday ng asawa niya. So Kaya napili yung si San Martin de Porres. hindi bunutan. Hindi, pinagpilian lang yung mga santo. Siya mismo ang nagpili. Oo. Parang pinagkasunduan na rin yun na yung San Martin de Porres. So pumunta siya mismo dito. Pag nagbi-meeting kasi noon, kasi siya yung developer dito eh. Pasita, Juana, kaya lahat ng mga pangalan dito ng village, nauugnayan sa kanyang mga, hindi ko alam kung ang Pasita, tiyahin niya o ano. Kamag-anak. Juana, basta kamag-anak din. Asawa niya. Oo. Itong Adelina, pinangalan sa asawa niya. Oo, tapos, yun, ang pagpiyesta dito, mayroon ng patron dito, ano, yung San Martin. Pero ang pinapiyesta dito kasi yung nakagawian na ano, yung Village anniversary. village, oo, parang ganon. Tapos nung kalaunan, na inisip na ito kasi open space ito eh. Binigay talaga ito kung para sa chapel. O, nung nagkaroon ng chapel, nagpapiyesta na dito ng November 3. Sinaayos na yon eh. Tapos nung nilakad na ito na maging parokya, kasi minsan may time noon na hindi ko lang malaman kung anong year yun yung sunod-sunod talaga ang patay dito, di ba? Ang pare na natin yan, si Father... Hindi. Si Father... Sino bang una? Si Father Pian. Pero sa GS yan. Sa Christ under tayo ng Christ the King. Plastic pa tayo. Hindi pa, chapel pa tayo naman eh. Chapel pa ito. Chapel pa tayo naman eh, Christ the King. Wala pa akong sinasabi ng Paris na ayaw lang yung sa pagkasunod-sunod. Kung sino mo yung chapel niya. Hindi pa siya pala. Hindi pa siya tiyat ang una. Oo. Sila iba May time noon na talagang yung buwan na yon talagang sunod-sunod ang patay. Ngayon, siyempre, kami laging pumupunta doon sa taas. Yung na, Father, mayroong patay dito, ganito. Minsan sinasagot kami ng, bakit pag pumunta ba ako doon, mabubuhay yung patay? Kaya, nagkaroon talaga kami ng effort na kailangan maging parokya tayo para magkaroon tayo ng sariling pare. Tapos,
parang masalimuot noon ang ano eh. Masalimuot ng mga pangyayari kasi mayroon may gusto na maging parokya, mayroon ayaw. Merong ayaw, may Mayroon nagpaikot dito ng papel na kahit katulong pinapipirma na sabihin na hindi kami payag maging parokya. maging parokya. Mayroon nagsasabi na kapag naging parokya ito, ang ilalakad daw niya ang ulo niya. Noong naging parokya ito, hindi ko nakita na lumakad yung ulo Ay, niya. hindi talaga yun. Basta, siyempre pag naglakad ka na ganito, nandoon yung minsan hindi kami magkasundo-sundo kasi parang si Oli ang presidente noon ng homeowners. Ako naman yung area director. Parang inaano ni Father Piad na bakit kayo kailangan pa magsarili, maging parokya, malapit naman. Kasi sa totoo lang, lahat ng workers ng Christ the King, tiga-adili. Taga-adili na Mga officer, Reader, tiga-adili na. MCM. Tapos, sabi, kapag anytime daw, lalagyan ito ng lalagyan ito ng pare. Basta magiging lang, yung extension lang ng Christ the King. Si Oli Caparas noon, payag na siya. Sabi namin, kami hindi. Kaya parang nagkaroon kami doon ng Oo, parang hindi na kami nasunod sa sinasabi ni Uli. Tapos, ito si Matabang involved dito eh. Ay, ano na yun? Kasi, Siya yung Parokya na ito. Yung kumpleto. oo. Nagpursige na magkaroon. Hindi pa, wala pa yung kumbento Wala dyan. pa. Dito muna tayo. Chapel. May chapel na ba nun? Wala. Kay Chapel na. Mayroon na, Wala pa. nakitay. Ito, di ba? Wala pa. Kasi ginawa ito na, di ba, na-question nga yung si, ano na, yung, ano daw yung 30. Hindi nga, yung unang-una pa. Na-question yung posting na posting. Yung poste, hindi pa yun eh. Wala pa yan. Kaya nga, ano ba yun? Oh, nahintayin na muna natin siya magsalita at saka na kayo mag-interpolate. Wala pa yun kasi binabalak pa nga lang. Binabalak pa nga lang. Pero ito, na tayuan na ng chapel. Pero hindi chapel ito eh. Itinayo lang ito para may pinagmimitingan. Kasi dati sa labas nagmimiting, minsan umuulan, mainit. Ganon ang naging sitwasyon dito. Tapos nung kalauna na talaga, doon na naging chapel at nailagay na dyan yung San Martin de Porres. Yung San Martin de Porres na yan na poon, dala ni Sister Chabing yan, galing sa yung sa Loreto. Itong lumahan. Itong nandoon yata. Dala niyon. Kaya nakalagay na din ang San Martin de Porres. Tapos, nagpapiesta na noon ng November 3. Pero, ongoing pa rin yung paglalakad na maging parokya. Nandoon, kahit saan kami nandoon na piyestahan, basta nandoon si Bishop, pumupunta kami. Si Matabang, ano lang yun, yung masipag talaga siya mag-solicit. Pag mayroon siyang ginagawa, talagang ginagawa niya ang lahat. Pero may ano siya eh, may ugali siya na kailangan kung anong gusto niya, sumunod ka. Eh noong araw, siyempre ako parang hindi pa ako noon mapagpakumbaba kasi hindi pa ganito. Pag mayroon na akong inaayawan kay Matabang, sabi ko sa kasamahan ko, yung alis tayo lahat, pabayaan natin siya. Pag sinabi ko naman na Wilga, sunod naman sila, Wilga naman kami lahat. Tapos siyempre, pag nakikita namin na walang nangyayari sa chapel, walang kumikilo, sabi ko, bumalik na tayo. Kasi military yan si Matabang. Anong pwesto po ni Matabang? Siya ang Dati, pastoral. siya yung pastoral. Nagkaroon na ngayon ng Yung nagkaroon na ng Yung nagkaroon na ng chapel. Pero siya, basta kung ano ang ginusto niya, talagang masusunod. Pero sa pagtungkol sa solicit, talagang bilib ako doon. Alas 3 pa lang ng madaling araw, umiikot na yung jeep ng brotherhood. Kumakatok na yun sa bahay-bahay namin kasi kailangan umalis kami ng madaling araw dahil magsusolicit kami kay Ningning Lazaro. Tapos, pabalik-balik kami siguro. 4 na beses kami bumalik.
wala nangyayari. Tapos nung